Naganap ang kwentong ito noong Hyborian Age, kung saan ay isang grupo ng mga mangkukulam mula sa Dark Empire ng Acheron ang gumawa ng maskara mula sa mga bungo ng mga namatay na hari. Sa pamamagitan ng isang ritual ay sinakripisyo nila ang dugo ng mga birhing babae upang mabigyan ng sapat na kapangyarihan ang maskara na sakupin ang buong mundo. Gamit ang itim na kapangyarihang ito ay nagsimula ang Acheron sa kanilang bagong misyon na sakupin ang lahat ng kaharian. Ngayon ay nilusob ng Acheron ang natitirang tribo ng mga barbarian mula sa Cimmeria. Sa nasabing labanan na ito ay nagawang talunin ng mga barbarian ang mga mangkukulam at winasak ang maskarang pinanggalingan ng kapangyarihang ng Acheron. Matapos ang labanan ay pinaghiwa-hiwalay ang mga parte ng maskara sa buong kaharian upang pigilan ang sinuman na nagnanais humawak sa kapangyarihang taglay nito. Ngunit nakasulat na sa isang hula na muli ay mayroong susubok na buin ang maskara. Matapos ang ilang taon ay nagkaroon ng digmaan ang mga Cimmerians sa Kalabang Clan. Sa gitna ng labanan ay lubhang nasugatan ang asawa ni Corin na kasalukuyang chief ng mga barbarian. Nakiusap ang babae na hiwain ang kanyang tiyan upang makita sa una at huling pagkakataon ang kanilang anak. Tinupad ni Corin ang kahilingan ng asawa bago ito mamatay at pinangalan ng Conan ang sanggol. Makalipas ang ilang taon ay ganap ng binata si Conan at makikita ang kanyang pagkauhaw sa labanan. Dumating ang araw kung saan ay kailangang ipakita ng mga batang lalaki na maaari silang maging mandirigma. Sinimulan nila ito sa pagtakbo sa kagubatan at makikita ang pagnanais ng bawat isa na tanghaling pinakamagagaling sa lahat. Hindi inaasahan ng mga batang ito ang pag-ambush ng Kalabang Clan, kaya't nagsitakbuhan ang mga bata pauwi ng kanilang clan. Subalit si Conan ay nagdesisyong lumaban, ngunit napalibutan siya ng kaaway na nais siyang patayin. Nagbigla ang mga kalaban sapagkat kahit bata ang kanilang kaharap ay nagtataglay ito ng kakaibang lakas sa labanan. Matapos patayin ang kanyang mga kalaban ay umuwi siya ng tribo, bit-bit ang mga ulo nito. Napahanga si Corin sa pinakita ng kanyang anak kaya't ngayon ay sinanay na ito sa paggawa ng espada. Kasabay nito ang pagsasanay sa paggamit ng espada, subalit dahil nadadala ng kanyang emosyon si Conan ay sinabi ni Corin na hindi pa talaga handa ang kanyang anak. Isang araw ay nilusob ang kanilang clan ng isang grupo ng mandirigma sa pamumuno ni Kalar Siwin. Ito ay isang warlord na nagnanais buin ang maskara sa pag-asang mabubuhay nito ang namatay niyang asawang si Maliva na isang mangkukulam. Sinalubong ng mga barbarian ang lumusob sa kanila hanggang sa maging mainit na battleground ang kanilang village. Sa kabila ng pagsusumikap ng mga barbarian na ipagtanggol ang kanilang village, ay sadyang malakas ang grupo ni Kalar. Dinala si Corin sa harapan ni Kalar na noon ay hinihingi ang parte ng maskarang hawak nito. Nahanap na pala ni Kalar ang ibang parte ng maskara at tanging ang tinatagong parte ni Corin ang kulang. Nagmatigas si Corin kaya't pinahirapan ito ni Kalar. Mula sa bintana ay lumusot si Conan at inataki ang lalaking si Lucius dahilan upang matanggalan ito ng ilong. Nagkaroon ng pagkakataon si Corin na lumaban subalit parehas na huli ang mag-ama. Ginamit ng anak ni Kalar na si Marik ang itim na kapangyarihan nito upang hanapin ang parte ng maskara. Ngayong nakuha na ni Kalar ang kanyang pakay ay itinali nito ang mag-ama habang may kumukulong metal sa itaas. Kinuha ni Marik ang espada ni Corin at bago umalis ang mga ito ay sinunog muna ang village. Sinubukang iligtas ni Conan ang kanyang ama, ngunit alam ni Corin na mapapahamak si Conan kaya't sinakripisyo nito ang kanyang sarili. Dahil sa nangyaring ito ay sumumpa si Conan na ipaghihiganti niya ang ginawa sa kanila ni Kalar. Natapos ang mahabang panahon at ngayon ay isa ng mersenaryo si Conan na nagtatrabaho sa isang pirata na si Artus. Nakarating ang dalawa sa isang lugar na tinatawag na Mesantia at nilusob ito upang palayain ang mga alipin. Matapos ito ay nagsaya ang lahat para sa kanilang panibagong kalayaan. Sa gitna ng kasiyahan ay dumating ang grupo ng mga sundalo at nakilala ni Conan na pinuno ng mga ito na si Lucius na noon ay hinahanap ang magnanakaw na si Elashan. Upang mas makalapit sa taong pumatay sa kanyang ama ay nanggulo si Conan at nagpahuli kasama ni Elashan. Ikinulong ang dalawa sa mabahong lugar at nakatakdang magtrabaho bilang mga alipin. Nang makahanap ng pagkakataon ay pinatay ni Conan ang mga bantay at hinanap niya si Lucius. Labis niya itong pinahirapan hanggang tuluyan ng magsalita. Ayon kay Lucius ay naging makapangyarihang Shadow Lord na si Kalar at hinahanap nito ang taong may dugong mangkukulam ng Acheron upang tuluyang magamit ang maskara. Dagdag pa nito na ang taong iyon ay nasa lugar na tinatawag na Shapur.
Nang makuha ang kanyang kailangan ay binigay ni Conan si Lucius sa mga alipin at sinabing malaya na ang mga ito. Sa kabilang dako ay patungo naman si Kalar at Marik sa isang monasteryo ng Shapur dahil doon nakatira ang kanilang hinahanap na si Tamara. Nilusob ng mga ito ang bayan kaya't inutusan si Tamara ng mongheng si Faser na tumakas dahil nalalaman nito ang balak ni Kalar. Tuluyang napasakamay ni Kalar ang bayan at tinanong si Faser kung nasaan si Tamara. Walang balak si Faser na sabihin ang kanyang nalalaman kaya't pinatay ito ni Kalar. Tinikman ni Marik ang dugo ng monghe at nalamang wala na roon ang kanilang hinahanap. Samantala sa kagubatan ay nakita ni Conan ang sinakyan ni Tamara at inatake niya ang grupo. Laking gulat niya nang makitang babae ang laman ng sasakyan at tinanong ito kung nasaan si Kalar. Ngunit bago pa sila magkapag-usap ay naabutan na sila ng tauhan ni Kalar na si Remo. Ngayon ay kinalaban ni Conan ang mga tauhan ni Remo habang lumabas naman si Tamara upang sumakay ng kabayo. Hindi pa rin nakalayo kay Remo ang babae at inatake nito ang kabayo dahilan upang mahulog si Tamara. Ngunit bago pa man makuha si Tamara ay dumating si Conan at hinarap nito si Remo kasama ng ibang sundalo. Nang mapatay ang mga tauhan ni Remo ay sinabi ni Conan kung sino siya bagay na ikinabigla ng lahat. Sinubukang tumakas ni Remo subalit hindi ito hinayaan ni Conan. Kinagabihan ay itinali ni Conan si Tamara at Remo upang hindi makatakas ang mga ito. Ngayon ay balak ni Conan na gamitin si Tamara upang mapadali ang paghahanap niya kay Kalar. Sumunod na araw ay pinaliwanag ni Remo kung gaano kahalaga kay Kalar si Tamara at maaari niyang dalhin roon si Conan. Pumayag si Conan at itinali niya si Remo sa kanyang kabayo upang dalhin siya kay Kalar. Hindi nagtagal ay nakarating sila malapit sa kampo ni Kalar kung saan ay itinali ni Conan si Remo sa isang katapult. Pinasok niya ang isang mensahe sa bibig nito at tuluyang pinalipad si Remo. Lumapag si Remo sa sinasakyan ni Kalar at ikinamatay nito ang lakas ng pagbagsak. Natagpuan ni Marik ang mensahe sa bibig ni Remo kung saan ay nais makipagkita ni Conan kay Kalar sa Shapur, ngunit dapat ay mag-isa lamang ito. Gamit ang itim na kapangyarihan ay nalaman rin ni Marik na kasama ni Conan si Tamara. Sumunod na eksena ay makikita si Kalar at Marik na tumungo sa Shapur upang makita si Conan. Nagpanggap si Tamara na nakatali sa isang poste, ngunit may hawak pala itong kutsilyo. Nais magbigay ni Kalar ng malaking halaga kay Conan kapalit ni Tamara, ngunit ang nais ni Conan ay ang ulo ni Kalar. Nang marinig ito ay ginamit ni Marik ang kanyang itim na kapangyarihan at gumawa ng mga buhanging sundalo na umatake kay Conan. Nahirapan si Conan dahil hindi niya magawang tamaan ang mga sundalong buhangin, ngunit dahil sa mga karanasan sa pakikipaglaban ay nagawa niyang talunin ang mga ito. Sinubukang hulihin si Tamara ng isang buhanging sundalo buti na lamang at ginamit niya ang kutsilyo pagkatapos ay nagmadaling tumakas. Ngayon naman ay hinamon ni Conan si Kalar para sa isang laban kung saan ay makikitang nahihirapan si Kalar kay Conan. Ngunit muli ay nakialam si Marik sa laban at nagawa nitong lasunin si Conan. Nanghina si Conan kaya't sinamantala naman ni Kalar ang pagkakataong pahirapan ang kalaban. Bago pa man tuluyang patayin ni Kalar si Conan ay hinila ito ni Tamara at pinasabog ang hinanda nilang patibong. Tumalo ng dalawa sa dagat kung saan ay naghihintay naman si Artus at mga kasamahang pirata. Kalaunan ay kinausap ni Conan si Artus upang paghandaan ang muling pagsalakay kay Kalar. Inutusan rin niya si Artus na laging protektahan si Tamara dahil sa pagsagip ng babae sa kanyang buhay. Nang gabing iyon ay inatake ng mga tauhan ni Kalar ang kanilang bangka upang kunin si Tamara. Buti na lamang at nakasigaw si Tamara kaya't naalerto ang mga pirata. Isang madugong labanan ang naganap sa pagitan ng mga pirata at tauhan ni Kalar. Sa pagnanais namang maghiganti ay pinatikim ni Conan ng kanyang kalupitan ang mga sumalakay habang nakipaglaban rin si Tamara para sa kanyang buhay. Makaraan ng ilang oras ay nagsaya ang mga pirata dahil nagwagi sila laban sa mga nagtangkang kunin si Tamara. Nagpatuloy sila sa paglalayag hanggang sa marating ang baybayin malapit sa kaharian ni Kalar. Nahalata ni Artus na may pagtingin si Tamara kay Conan kaya't inutusan nito ang babae na puntahan si Conan. Pinuntahan niya ni Tamara si Conan kung saan ay nagkaroon sila ng pagkakataong aminin ang nararamdaman sa isa't isa. Kinaumagahan ay umalis si Tamara habang natutulog pa si Conan. Sa daan pabalik kay Artus ay hindi inasahan ni Tamara na mahuhuli siya ni Marik kasama ng mga tauhan nito.
Hinanap ni Conan si Tamara, ngunit hindi niya makita ang babae dahil dinala na ito ni Maric sa kaharian ng kanyang ama. Sumunod na eksena ay makikita si Conan sa bayan kung nasaan si Elacian upang humingi ng tulong na lusubin ang kaharian ni Kalar. Natuwa si Elacian dahil sa wakas ay makakabayad na siya ng utang na loob kay Conan. Matapos ito ay dinala ni Elacian si Conan sa isang sekretong minahan na tagos sa kaharian ng Kalaban. Gamit ang nakatagong susi ay binuksan ni Elacian ang pinto at nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay. Makalipas ang ilang hagdan pababa ay nakita nilang tubig ang ilalim at maraming bungo ng tao ang lugar. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang malaking halimaw ang humila kay Elacian patungo sa ilalim ng tubig. Agad na lumangoy si Conan at sinaksak ang halimaw kaya't nagawa niyang iligtas ang kaibigan. Samantala sa loob ng kaharian ay pinaghahanda si Tamara para sa ritual na magbibigay kapangyarihan sa maskara na bubuhay naman sa mangkukulam na asawa ni Kalar. Ngunit ang balak pala ni Kalar ay gamitin ang katawan ni Tamara upang pamahayan ng kaluluwa ng kanyang asawa. Binihisan ni Maric si Tamara ng damit ng kanyang ina at itinali ito sa kung saan gagawin ang ritual. Sa kabilang dako ay nilangoy naman ni Elacian at Conan ang tubig hanggang sa makarating sila sa isang lagusan patungo sa bilangguan ng mga alipin. Isang nakakatakot na kalaban ang nakabantay sa mga alipin na ipinapakain pala sa halimaw na muntik ng kumain kay Elacian. Nang makita ang dalawa ay inalerto ng lalaki ang kanyang mga kasamahan at nagising rin ang halimaw. Labis na natakot si Elacian at aksidente nitong naikulong ang sarili sa kulungan ng mga alipin. Patuloy namang nakikipaglaban si Conan sa mga bantay habang iniiwasang mahuli ng galamay ng halimaw. Nagawang ihagis ni Conan ang bantay sa tubig dahilan upang ito ang kainin ng halimaw. Muling inilabas ni Conan si Elacian upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Habang patungo sa itaas ay nakita ng dalawa si Tamara na dinala sa isang bungong kuweba kung saan gagawin ang ritual. Dito ay nagpasalamat na si Conan sa kanyang kasama at mula doon ay mag-isa na niyang haharapin ang kalaban. Sinundan niya si Tamara at pinasok ang isang kuweba kung saan ay pinatay niya ang mga nakasalubong na bantay. Sa oras na iyon ay sinugatan ni Kalar si Tamara upang lagyan ng dugo ang maskara. Tila nagkaroon ng buhay ang maskara at isinuot ito ni Kalar upang simulan ang ritual ng pagbuhay sa kanyang asawa. Bago patuluyang matapos ang ritual ay biglang inatake ni Conan si Kalar. Dahil sa kapangyarihan ng maskara ay nagkaroon ng malakas na lindol. Ang pinagtatalian kay Tamara ay muntikan ng mahulog kaya't nagmadaling kumilos si Conan upang iligtas ang babae. Agad ring sumunod si Kalar kaya't nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa. Dahil sa labanang ito ay umikot ang pinagtatalian kay Tamara kaya't napahawak na lamang ang dalawa sa mga kadena. Ginamit ni Conan ang pagkakataong ito upang palayain si Tamara. Nagmadaling tumakas si Tamara habang patuloy namang naglalaban ang dalawa. Agad namang sinundan ni Maric si Tamara kaya't kinailangan rin itong labanan ni Tamara. Nahirapan si Tamara dahil may taglay na kakaibang lakas si Maric dahil na rin sa kapangyarihan nito. Napasigaw na lamang si Tamara kaya't naagaw nito ang pansin ni Conan. Bago pa tuluyang mapatay si Tamara ay napigilan ni Conan si Maric. Pinutol ni Conan ang kamay ng babae at itinulak naman ni Tamara upang tuluyan ng mamatay. Sinubukang tumakas ng dalawa ngunit muli silang natagpuan ni Kalar. Muling sumiklab ang mainit na labanan ngunit ngayon ay makikitang naninibabaw ang lakas ni Conan at nagawa niyang bawiin ang espada ng kanyang ama. Papatayin na ni Conan si Kalar ngunit biglang nagkaroon ng malakas na lindol. Agad niyang pinuntahan si Tamara upang makalabas sila ng kuweba. Habang nagmamadaling lumabas ay aksidenteng nahulog si Tamara. Buti na lamang at nahawakan ni Conan ang kadena at sinubukang hatakin ang babae. Sa oras na iyon ay papalapit na si Kalar kay Conan na noon ay sinusubukang iligtas si Tamara. Pinagpatuloy nito ang ritual upang tuluyang matawag ang kaluluwa ng kanyang asawa. Nagsimulang pumasok ang kaluluwa sa katawan ni Tamara kaya't nakiusap ito kay Conan na bitawan na siya. Ngunit walang balak si Conan na bitawan si Tamara kaya't nang lumapit si Kalar ay pinutol ni Conan ang isang parte ng tulay. Nahulog si Kalar at tuluyan itong namatay. Naputol na rin ang ritual at nakabalik si Tamara sa tunay niyang anyo. Matapos ito ay ginamit ni Conan ang kanyang natitirang lakas upang hilahin si Tamara. Nagawang makalabas ng kuweba ng dalawa at tuluyan nang ang gumuho ang lugar na iyon.
Makaraan ng ilang araw ay makikitang ibinalik ni Conan si Tamara sa kanyang bayan at iniwan na ang babae na may pag-asang muli silang magkikita. Bumalik si Conan sa kanyang village upang ipakita sa kanyang ama na ngayon ay handa na siya sa tunay na labanan.